Ano kaya ang magiging damdamin ng makakabasa dito sa mensahe o pagpapahayag ng isang tao na tila umaatake at hindi nagbibigay respeto sa isang national artist na si Miss Nora Aunor? Sino ang tinutukoy ko at anong mensahe ang tinutukoy ko? Sa pagbabalik ng Heart's Expression, malalaman natin ang lahat ng yan. Bumabati ang mabuti sa lahat ng mabubuting nanonood sa Heart Expression. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Ferdy R. Kumusta po kayo? At nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa Heart's Expression. Nawa po ay patuloy na ito po ay ating subaybayan. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po mula po sa kaibuturan ng aking puso. Thank you so much. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po natin ito. I-like natin ang mga videos, tapusin upang ito po ay labis nating maunawaan. Again, thank you so much. No po? At ang mananambal po ay patuloy na gumagawa ng ingay. Bukod sa balitang ito ay talagang entry sa darating na film festival po, International Film Festival sa Japan po, inaabangan natin. At sa mga susunod po na araw ay mapapanood po natin ang trailer nito. Wow! Talaga namang kapanapanabig. Siyempre, talagang alam nating maganda ito at alam natin na ito ay talagang tatangkilikin. Trailer pa lang, kaabang-abang na, no? At excited tayo. Isa po ako sa nag-aabang at alam ko po, lahat ng mga hukbo-hukbong, mga nagmamahal kay Ate Guy at naniniwala sa sining, talagang nag-aabang na. At alam niyo po ba na ipapalabas sa Metro Manila Film Festival, ang Metro Manila Film Festival, no, yung 2023, yung films sa Netflix, no po? 7 films from the Metro Manila Film Festival 2023 are set to be streamed on Netflix in the upcoming months. Last year, Metro Manila Film Festival edition marked the highest revenue in the history of the annual festival, with earnings reaching 1.69 billion. Ang laki po, no? Congratulations po. At syempre, narito po yung mga pelikula, no po? Sa March 25, yung Rewind. April 4, yung Becky and Badette. April 9, Gombursa. April 18, Kampon. June 1, Family of Two. June 7, Penduko. June 21, Malyari. Parang kapuna-puna po, wala dito yung kay Ate Vino po, yung When I Met You in Tokyo. Ayan, bakit po kaya wala? Ano po kayang dahilan? Siguro, mapapalabas din po yan sa Netflix. Pero alam niyo po, ang pelikula po ni Ate Guy, no, yung Whistleblower, ay talagang nandun po sa Netflix at pinanood ko po talaga ito. Ang ganda, ang dami, no? Nasa, ano po yan, sa Netflix po ang Whistleblower. Ayan. Alam niyo po, dito na po tayo sa major topic po natin ngayong araw na ito. Ako po ay isang Noranian at talagang mula sa puso. Sabi nga, ang isang Noranian, durugin mo man ang puso, no? At talaga naman, madurog man yan, mabubuo yan. Tutulo ang dugo at ang bawat dugo, ang ibabaybay ng bawat dugong yan ay pangalang Nora Aunor. Ano man ang mangyari sa atin, talagang Noranian tayo. Makikipaglaban tayo bilang isang Noranian. Pero ako po, bilang Noranian, talagang ako po, nagbabalita ako ng mga magaganda patungkol kay Ate Guy. Yung mga, talagang ako po, yung talagang ako po ay saludong-saludo kay Ate Guy. Talagang bukang bibig ko sa Ate Guy. No po? Yung maganda kay Ate Guy, sinasabi ko, at totoo po ako kay Ate Guy. At si Ate Guy, alam naman po natin na hindi lang sa Ate Guy, kahit na kay Ate V, kung karapat dapat na may magandang sabihin sa kanya, sinasabi ko po. Talaga naman sa Ate V ay star for all season at magaling. At ang megastar, no po, magagaling yan, Miss Maricel Soriano. Pero syempre po, nagkataong si Ate Guy ang aking talagang hinahangaan at talagang siya ang superstar, no po. At salamat po. At habang pinupuri ko sa Ate Guy, itinataas ko siya, syempre po, for the glory of God,
No po, syempre ang Diyos ang nagbigay ng talent kay Ate Guy. Natural lang po, habang pinupuri ko po si Ate Guy sa talent na binigay sa kanya ng Panginoon, hindi ko po dinadown ang iba. No po, ang ibig sabihin bilang tagahanga, sige, purihin mo, itaas mo yung inahangaan mo, yung paborito mo. Pero never mong tirahin yung hindi mo hinahangaan. Ibig sabihin, kung hindi mo gusto isang tao, kung wala kang magandang sasabihin sa isang tao, huwag ka na magsalita. No po? At kung magsasalita tayo, syempre kailangan maging maingat tayo. Ito po ay aking opinion. Kung gusto mong irespeto ka, dapat unang-una, irespeto mo rin ang iyong kapwa. At dito po sa social media, alam ko po na lahat tayo may kalayaan, lahat po tayo pwede nating gawin, yung dapat nating gawin, sabihin, pero syempre po, dapat maging maingat po tayo at meron po rin po tayo mga pananagutan kasi marami nakakikita, marami nakakabasa nito. Kumbaga po, open po ito nakikita po natin. Alam niyo po, sabi ko po, ulitin ko, kung ayaw mo si Ate Guy, edi manahimik na lang tayo. Kung gusto mo si Ate B, sige. Kung sinong gusto mo, sabihin mo yung magaganda doon sa gusto mo. Pero, hindi dapat, kung para po sa akin, opinion ko ito na natitirahin mong isang tao, lalo na below the belt, lalo na sa isang sasabihin nating professional at kinikilala. Alam niyo po si Ate Guy, tayo mga Noranians, kaya nga po, ayaw din po ni Ate Guy na tayo tumitira, tumutuligsa sa mga iba. No po, ayaw po ni Ate Guy yan. Ang gusto ni Ate Guy, huwag pabayaan lang natin yung mga tumitira sa kanya. Pero tayo po nasasaktan kapag may tumitira kay Ate Guy. At dapat po tayo maging makatao. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya, pero ayan po nakapost. Nagtataka po ako kasi may mga sinabi siya kay Ate Guy na hindi ko po nagustuhan. No po, parang below the belt po. Yan yung larawan ni Ate Guy patungo sa Mananambale, nakapost po. At pati yung mga mahal sa buhay ni Ate Guy, yung mga hindi na dapat sabihin, ay nagsasalita pa siya. Ayoko pong lumabas sa bibig ko yon kasi ayan po nababasa niyo po, no? Ano pong reaction niyo dito? Alam po sa taong, alam niyo po sa inyo po, Mr. Ginoo, no po, ginagalang ko po kayo. Pero alam niyo po, hindi po kami perfect, kami mga Noranians. At kung may mga nasasabi rin po kaming hindi maganda sa inyong idolo, ako po personally, wala po akong natatandaan na tinira ko ang inyong idolo. Pero maging alam ko po, ang inyong idolo, hindi niya gustong gawin ito. Hindi siya matutuwa. Si Ate V, hindi siya matutuwa na gawin yan. At si Ate Guy, hindi rin siya matutuwang gawin namin yan. Pero kailangan po nating irespeto ang isang national artist. No po, irespeto. At marami pong nakakabasa niyan. Hindi po private Kumbaga, nakita ko po ito At nakita ko rin po na post ito ng iba. No po, kumbaga po siguro, tapos na po yung panahon. Tumanda na po si Ate Guy at si Ate V. Kailangan naman po respeto na maging ang may nasa mga edad na po tayo at kumbaga yung antas ng buhay natin. No po, sige po, si Ate Guy sa pelikulang Mananambal, siyempre, bulag siya dyan. Kumbaga, dyan makita natin na talagang siya ay manggagamot. Pero, yan ang hinihingi ng role At kung sasabihin pa po natin yung mga ganyang bagay, alam nga namang, sa Ate Guy, maganda po si Miss Nora Honor, maganda kung mag-aayos siya. Alam nga naman pong, yung hinihingi ng role Pero ang aming si Ate Guy, napakaganda niya, morena, at kahit na may edad na siya, hindi siya takot sabing gurang. Kung ano siya, yun po yung totoo. Pero respeto lang po ang hinihingi ko po, no? Respeto. At tayo rin mga Noranians, of course, kailangan din nating irespeto ang iba. Pero syempre po, kapag nasasaktan tayo, nakakapag-react tayo. Pero nawa po yung maging eye-opener ito na dapat po ay matuto tayong gumalang, matuto tayong rumispeto. Idolo natin, hindi natin idolo. Meron nga po kung kinabiliban na isang Noranian din, no, nagbablog, sabi niya,
ayaw niya yung below the belt, hindi siya nakikipag-away. Ako po rin hindi nakikipag-away. Ito po pag nakarating po kay Ate Guy, na may tinitira kami, hindi po natutuwa si Ate Guy. Pero, syempre po, gusto rin naman ni Ate Guy na pinagtatanggol namin siya. Kaya lang, maging maingat po kami. Sir, na nag-post po ng ganyan kay Ate Guy, nakakalungkot po. Nawa po ay araw-araw. Karapatan nyo po na i-post nyo yung mga dapat nyo i-post. Pero nawa po magsilbing halimbawa tayo sa mga kabataan at sa mga lalo na tayo po na itinataas natin ang Diyos sa ating buhay. Nawa po maging maingat tayo. No po, mga Noranians, alam ko po na nakapag-react po kayo. Sorry, pero ang importante po, siguro po, mas maganda, ano po yung maganda nating gawin? Tayo po yung magpakumbaba at itinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba. At lahat ng mga Vilmanians at lahat ng Sharonians, mga nagmahanga kay Maricel, sa lahat, kay Marian Rivera, Miss Marian Rivera, sa lahat. God bless you all. God bless us all. Nawa, love, 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 love ang mga magari sa atin. Ito po si Keffer the Art na nagsasabing, as long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Please like, subscribe, hit the bell button.